Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video guys, pag-uusapan naman natin yung S-Loan rejection. So why is your S-Loan application rejected? And how to ensure a higher chance of approval when applying dito nga sa S-Loan offer ni Shopee. So maganda na guys na before applying or before re-applying sa loan, kailangan alam nyo tong mga bagay na to. So number one, you are using a valid government ID. So alam nyo naman kay Shopee guys, is kung ano talaga ang hinihingi niya at hinihiling ng app is yun yung ibigay nyo. So, alam naman natin guys yung mga powerful government ID guys, which is yung mga primary IDs like passport, driver's license, voters ID, SSS ID, UMID ID. So yung mga powerful talaga na alam talaga natin guys na tinatanggap talaga yan ni Shopee and binabalidate talaga yan ni Shopee app. So make sure guys when submitting an ID is sure kayo na hindi rin ito expired. Syempre, dahil yan guys ay natitrace po ng Shopee app guys, then beware sa mga ganon. Then wag nyo itong pikein guys kasi baka yan pa yung magiging reason kung bakit guys na forever na kayong ma-reject dito guys sa mga offer ni Shopee. The number 2 guys is make sure the information you provided is accurate and matches your government ID na sinasubmit mo or yung sinubmit mo. Kasi guys natitrace talaga nila yan guys yung ID number mo, kung ikaw ba talaga yon, and yung pangalan mo, yung details mo, yung birthday mo. Kaya kung mapapansin nyo guys, kapag nagpipill up kayo ng mga ganyan, kapag nag-upload kayo ng mga IDs nyo guys, is nandun na rin agad yung mga ID number, ganyan pangalan or birth date. So yun yung mga common na magre-reflect din dun sa in-applyan natin. Kaya make sure talaga guys, nagmamatch yun and congruent yung details mo sa ID doon sa mga pinifill upan mo din. Kasi isa din talaga yan sa binabalidate ni Shopee. Number 3 guys, dapat there are no obstructions covering the personal details in your ID photo uploads. Kasi guys, yung iba kasi nagtatamper or meron kayong biniblur or meron kayong parang tinatakpan dyan or what, or may mga obstruction talaga, lalo pag malabo yung ID or yung picture, yung pagkakakuha talaga from the camera. So parang duda kasi si Shopee dyan kapag ini-evaluate nila yan. So be sure talaga clear to, clear yung pagkakuha, then walang tampering, walang obstruction, walang covering ng details or walang pag-blur. So make sure dyan guys. So yan nga kasi guys, yung legitimacy check nila about your details talaga, your personal info. Number 4 guys, be sure then na the person in the ID matches the person in the liveness check. Nakalagay dun sa ID yung picture natin, di ba? So be sure na kung ano yung picture dyan sa ID natin is talagang legit na tayo din yung makikita kapag nila liveness check tayo. Be sure na it matches the picture in the liveness check. Possible kasi guys, upload tayo ng ID din ibang mukha yung kumbaga kunwari kapatid mo or what, basta ibang mukha yung or friend mo, ibang mukha yung pinaliveness check mo. So madedetect po ni Shopee yon and mahalaga sa kanya yung bagay na yon. Siyempre guys, katauhan mo yon kung hindi yun magmamatch sa mukha mo sa ID at sa mukha mo sa personal during liveness check or during pinipicturean tayo, may selfie process talaga sa mga loan app, diba? So be sure na yun yung eyes mo, yun yung nose mo, yun yung parang yun talaga yung face mo, and kahit naman umitim ka or pumuti ka, kasi hindi naman mahalaga yung ganun eh. Kailangan talaga guys, parang twin kayo doon sa ID picture mo, syempre. Number 5 guys, para magkaroon tayo ng higher chance ma-approve sa S-Loan is dapat guys, yung contact information natin na pinifill out natin doon sa form nila is dapat correct yun guys. Kasi mahalaga sa kanila yung emergency contact number or mga character reference. Mahalaga sa kanila yun guys kasi para to know meron silang kukontaking person in case of emergency, or kunwari guys hindi ka na pala nag-e-exist, or at least kahit paano guys meron silang kukontakin na person para kahit paano guys ma-monitor tayo if misalive pa ba tayo, kasi baka nga naman wala na nagbabayad ng utang kasi nga pala wala na tayo, hindi na tayo nag-e-exist. Kaya guys, talaga sa mga loan app or sa mga nag-o-offer talaga ng loans, yung mga character references or mga emergency contact numbers, kasi kung aasa lang sila sa info natin or sa atin mismo, isa lang naman yung buhay natin, di ba? So wala silang ibang mapagtatanungan nga naman or mga immediate contact person na kahit paano may update sila sa atin, di ba, sa mga ganap natin, lalo pag hindi tayo nagbabayad, ganyan. Talagang inabandona na natin yung S-Loan natin or mga S-Pay later account natin. So malaga sa kanila yon. Yung 5 na yun guys, napaka-basic lang talaga yun. Basic lang talaga kapag honest tayo, if you fill out sa form, then kapag nag-honest tayo nagsusubmit ng mga info natin, napaka-basic lang talaga yun. Pero kung ang interest mo ay mang-scam lang or mandaya lang or nang titrip lang, is hindi ka talaga makakapasa dito sa S-Loan offer ni Shopee.
And syempre guys, isang scenario na alam naman natin na possible din mangyari. What if nasubmit mo yung full details mo, correct details mo, yung full info mo, and binigay mo talaga yung lahat ng details na kailangan nila, and hindi ka talaga nagsisinungaling, o hindi ka talaga nandaya sa mga details mo, as in talagang perfectly binigay mo yung full package ng info mo sa kanila. But then again, you still rejected. So ano dapat gawin, or bakit kaya nare-reject tayo? For Shopee guys, if all information is correct but still rejected nga yung loan natin, is we may be unable to approve your S loan due to regulation and risk assessment. So alam naman natin na bawat loan app ay may mga terms and condition or may mga regulations sila and risk assessment. Sabi ko nga sa inyo palagi guys na si Shopee app guys or si Shopee tulad kay Lazada ay nagre-report din to sa CIC. Which is kung familiar kayo kay CIC guys, dito nila ini-investigate. Dito nila ma-check yung records natin kung ilan na ba ang meron tayong kautangan or kung mga bad payers ba tayo or may mga loan ba na inabandon tayo sa mga other loan app platforms. So possible guys na nag-investigate si Shopee sa ibang app o mga credit records natin outside Shopee app, or possible din guys dahil sa madami na tayong kautangan outside Shopee app, mga other loan platforms, possible guys na i-reject tayo ni Shopee sa mga S-loan offer nila or sa mga S-pay later account nila dahil baka hindi na natin kayang bayaran lahat dahil sa madami na nga tayong bayarin. So possible din yun. So hindi ko nila lahat guys kasi possible din guys na makita din ni Shopee madami nga tayong kautangan pero good payer tayo lahat and capable tayo magbayad, so why not na ma-offeran tayo. So keep on applying guys hanggat hindi naman sinasabi ni Shopee na you can never apply again. So magkaroon pa rin tayo ng hope na makakapag-apply pa rin tayo and magagrantan pa rin tayo ng offer ng mga loan offer ni Shopee like S-loan or an S-pay later account. Advice guys na continue using Shopee app, mag-order kayo dyan kasi guys malaking bagay pa rin yun na magagamit natin lagi si Shopee kasi guys isa yun sa ini-evaluate ni Shopee sa atin how frequent tayong gumagamit ng Shopee app sa mga Shopee features kasi si Shopee guys hindi lang kasi nakatutok sa mga loans, diba? So kailan lang talaga nagkaroon ng loan offer si Shopee, hindi naman natin nakalain na magkakaroon talaga sila ng loan. So focus talaga sila dati sa pag-order ng product sa mga shops nila. Then dati guys I tried na mag-buy ng loans dito kasi isa yun sa feature ni Shopee to pay bills. So I tried dyan a couple of times talaga dahil ang laki talaga ng cashback nila noon. So yun guys, I try natin na gamitin yung mga ibang features ni Shopee para ma-evaluate tayo and mabilis tayong ma-offer ng mga loan offers ni Shopee like S-loan tsaka S-pay later. So yun lamang guys, I hope may natutunan kayo sa video and I hope guys yung video na ito nakatulong sa inyo, and kung nagustuhan niyo yung video guys, please don't forget to like, share, and subscribe, and click niyo po guys yung bell button para updated kayo sa mga videos ka like this. Guys, thanks for watching this video. Bye!